Kamusta mga kagimat? Welcome back ulit sa aming munting channel na mga babaylan unom. Panibagong video naman ang ating pag-uusapan mga kagimat at ito ay tungkol sa 10 birtud ng medalyong luno, dagta, tagok ng kahoy. Sa tradisyon ng karunungang lihim at paniniwala sa mga anting-anting sa Pilipinas, ang medalyong luno mula sa salitang luno na ang kahulugan ay pagpalit ng balat o kaya naman ay paglambot, magaan kung matawag namin sa aming lingwahe na kinaraya, or magaan naman kung matawag sa salitang Tagalog. At mayroon ding medalyong luno na kapag ito ay pisilin, ang buong aura ng medalyon ay pwedeng matupi na hindi nasisira at bumabalik sa dati niyang postura. At mayroon din na medalyong luno mga kagimat na kapag ito ay ihagis sa sahig na simento, ito ay kumakalansing, tumutunog kahit na ito ay malambot o di kaya ay magaan. Sa amin na mga babaylan unom, itong medalyon namin na luno ay galing sa tagok ng kahoy na mahiwaga at makikita lamang ito sa mga mahiwagang talon malapit sa mga lagusan ng mga sahit-sahing engkanto. Ang tagok mga kagimat, ang ibig sabihin niyan sa salitang Tagalog ay dagta. Kaya tinawag namin na mga babaylan unom ang medalyong ito na luno, dagta, tagok ng kahoy dahil nung hinurma namin ang medalyong luno, ang gamit namin na sangkap ay tagok ng mahiwagang kahoy. Itong medalyon namin na luno, dagta, tagok ng kahoy na mahiwaga ay magaan at hindi ito natutupi. Hindi din ito kumakalansing kapag ihagis sa may sahig mga kaagimat. Pero alam nyo ba kung ano ang pinasahi o kakaiba sa aura ng medalyong luno, dagta at tagok? Ito ay umiinit kapag may mga pinapahiwatig ng mga sinyalis at ito din ay umiiba ng kulay depende sa tagal ng iyong pagsagod o pag-aalaga ng medalyong ito. Sa aura ng medalyon na ito mga kagimat, ito ay ginagabayan ng mga sahit-sahing mga engkanto na mga putian at may malalakas na antas sa mga mahika. Ang medalyong luno, dagta, tagok ng kahoy, ito ay itinuturing na isang makapangyarihang proteksyon na pangkalahatan. Bagamat ang lihim na birtudis nito ay nag-iiba, depende sa aklat, libreta, litanya, orakulum, orasyon na ginagamit ng manuganting sa pagkonsagra ng ganitong sahing agimat. Narito ng mga kaagimat ang 10 birtud ng medalyon luno, dagta, tagok ng kahoy. Sa una nitong birtudis ay sa pamako. Ito ay may kakayahang mamako o magparalisa sa kilos at galaw ng kalaban upang hindi sila makapanakit. Sa ikalawa naman itong birtudis ay sa tagaliwas. Ito ay tumutulong upang lumihis ang mga bala ng baril o anumang patalim na ibinabato ng kaaway. Sa ikatatlo naman itong birtudis ay sa kabal at kunat na nagbibigay ng proteksyon sa katawan upang hindi masugatan ng mga matatalim na bagay. Sa ikaapat naman itong kapangyarihang birtudis mga kaagimat ay sa pampalubag ng loob, nagpapalambot sa mga matitigas na kalooban ng tao, or kahit mababangis na mga hayop ay kaya nitong palambutin at aamo sa nagmamay-ari ng ganitong sahing sangkap agimat. At ito din ang dahilan upang mawala ang galit ng kaaway o sino mang may masamang balak.
Sa ikalima naman itong kapangyarihang bertudis mga kagimat ay sa pangontra sa mga kulam at itiman ng mga engkanto. Nagsisilbing panangga laban sa mga itim na kapangyarihan, panangga sa barang, palipad hangin, sa mga hiwit, kilkig at sa mga sumpa. Sa ika-6 naman itong kapangyarihang bertudis ay sagaan ng katawan at pagiging madulas. Itong bertudis ay hango sa katangian ng pagluno at nagbibigay ito ng liksi upang madaling makawala sa mga hawak, gapos o bitag ng kaaway. Sa ika-7 naman itong bertudis ay sa pangkalahatan na depensa. Nagsisilbing espiritual na baluti sa araw-araw na paglalakbay laban sa mga aksidente at hindi nakikitang panganib. Sa ika-8 naman itong bertudis mga kagimat ay sa karisma at pang-akit, gayuma ng respeto. Nagbibigay ito ng malakas na presensya upang igalang, pagkatiwalaan at kinalugdan ng tao sa paligid at pampaswerte din ito sa lahat ng mga bagay. Sa ika-9 naman ito na kapangyarihang bertudis ay sa pampasigla ng buhay at lakas. Nagbibigay ng karagdagang lakas ng loob at tatag ng katawan upang hindi madaling madaig ng karamdaman o pagkapagod. Sa ika-10 naman ito na kapangyarihang bertudis mga kagimat ay sa tabon mata or tinatawag na tagabulag. Nagbibigay ng kakayahang hindi mapansin o tila maging invisible sa paningin ng mga taong may masamang intensyon. Yan po mga kagimat ang 10 bertudis ng medalyon luno, dagta, tagok ng kahoy. Sa tradisyon ng karunungang lihim sa Pilipinas, ang bawat anting-anting o medalyon ay binubuhay at pinapakain gamit ang partikular na puder, mga orasyon, mga salitang linatin. Dahil ang medalyong luno ay nakatuon sa pangkalahatang bertudis upang mapagana at mapanatili ang lakas ng medalyong luno, dagta, tagok ng kahoy ay may sikretong ritual bertudis ito na sinasambit mga kagimat. Upang mapagana at mapanatili ang lakas ng medalyong luno, dagta, tagok ng kahoy ay may sikretong ritual bertudis ito na sinasambit mga kagimat. Kapag mayroon ka ng ganitong sahing agimat, medalyon luno, dagta, tagok ng kahoy, ay sambitin mo lamang itong ritual ng 1 beses mga kagimat habang hawak mo ang medalyong luno. At kapag natapos mo na sambitin ang ritual, ang gagawin mo ay umihip ng pakrus sa katawan ng medalyong luno. Gawin lang ang pagbigkas ng ritual kung sa araw ng Biyernes o di kaya ay Martes mga kagimat. At kahit anong oras ay pwede mga kagimat. At gawin lang ito sa hindi mataong lugar para walang may makalasaw ng bertudis nito. Ituturo ko dito ang ritual mga kagimat at sa may gusto lamang pwede nyo yan makopya ang ritual. Pero paalala lang na gumagana lamang ang ritual na yan kung sa luno na medalyon o sa luno dagta, tagok ng kahoy na medalyon mga kagimat. So ito po ang ritual mga kagimat. Adam, Adam, salba mi, igusum, lumayus, lumayus, lumayus. Christus, binsit, Christus, rignat, Christus, impirat. Luno, Dios, tigalpo, dipensyo. Laban sa masama, iligtas mo ako. Kontra malum, libira mi. Sa daan na tama, gabayan mo ako. En via recta, didok mi. Sa oras ng hirap, palakasin mo ako. En labori, conforta mi. Sa karamdaman, pagalingin mo ako.
in morbo sana mi. Sa pangamba bigyan mo ako ng kapayapaan, in timore da fasim mihi. Sa buhay pasayahin at pagpalain mo ako, in vita vinidik it laiti fika mi. Sa paglalakbay ihatid at bantayan mo ako, in itiniri custodi it kumitari mi. Sa pananampalataya, in fide confirma it ni derilin quas mi. Sa maswerteng pangkalahatan, dium in nomine swertim hum. Sa aking mga hiling dinggin kung ito ay tama, in vutis meis exaudi siricta sunt. O medalyong luno, tanglaw at lakas ko ang iyong kapangyarihan. Ikaw ay bugna, sangkap nagmula sa Diyos makapangyarihan sa lahat. Sumasa inyo nawa sa akin magpakailanman. Him ti. So yan po mga kagimat ang kanyang kumplitong ritual orasyones. Sa may gusto lang pwede nyo yan makopya para mapalakas nyo pa ang inyong medalyong luno. Kag sa mga medalyong luno, dagta tagok ng kahoy. Tandaan lang natin na ang mga agimat ay gagamitin lamang sa kabutihan. Huwag lang itong abusuhin o ipahambog dahil kapag ginamit mo ang mga bugnang agimat sa mga katarantaduhan na mga gawain ay may malaking balik. At kahit gaano pa yan kalakas kapag ginamit mo sa hindi mabuti, ito ay mawawalan ng bisa at minsan ito ay mawawala sa iyo. Ito ay magiging hangin na hindi mo na mahanap. At yan lamang po mga kagimat ang 10 bertudis ng medalyong luno, dagta, tagok ng kahoy. Ang mga kahangahangang biyaya at kapangyarihang dulot nito sa ating buhay. Sana ay marami kayong natutunan at nalinawan ang inyong isipan tungkol sa kahalagahan at tunay na kahulugan nito. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon mga kagimat, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell para palagi po kayong mauna na makakaalam kapag may bago naman kami na i-upload na video. Maraming salamat po mga kagimat, naway lagi kayong gabayan, ingatan at pagpalain.